This portion is brought to you by Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka fungi yan! I-Fungisol mo! Benzoic acid plus salicylic acid is the generic name of Fungisol. Meron ka bang buni, an-an, alipunga, hadhad, nail fungus at iba pang problema sa balat na dulot ng fungi? Hindi kamot ang sagot. I-Fungisol mo. Kate-kate, katol-katol, i-Fungisol. Para sa buni, an-an, alipunga, hadhad, nail fungus at iba pang problema sa balat na dulot ng fungi. I-Fungisol mo. If symptoms persist, consult your doctor. Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Sana po bago mo basahin ang sulat kong ito ay nakapagkape ka muna o kaya naman ay nasa komportableng upuan ka. Medyo mahaba-haba kasi ito at ayaw kong isipin mo na nagbibiro lamang ako. Ako si Fadul, 25 taong gulang, isang Muslim at tubong ganda suli dito sa bayan ng Patikol sa Sulu. Alam mo naman siguro kung anong klaseng lugar ang Sulu sa balita, hindi ba? Laging gulo, laging may putukan, laging may takot. Pero para sa amin na pinanganak dito, ang totoong takot ay hindi lang nanggagaling sa bala ng kalibre 45 o sa mga sundalo at rebelde. Minsan ang pinakamalalim na takot ay nanggagaling sa katahimikan ng gabi. Doon sa mga bagay na hindi naman natin nakikita pero nararamdamang mong nakatitig sa iyo. Dito sa Patikul, kapag sumapit na ang dilim, iba ang simoy ng hangin. Maririnig mo ang hampas ng alon mula sa dagat at kasabay niyan ang kaluskos ng mga dahon ng niyog. Ang mga matatanda rito, lalo na si Uma o ang magulang ko, lagi siyang nagpapaalala sa amin na huwag nang pakalat-kalat sa labas kapag lumubog na ang araw. May mga kwento kasi tungkol sa mga jinn, mga nilalang na nilikha mula sa walang usok na apoy. Ang sabi nila, may mabubuting jinn, pero meron ding mga mapanira at mapaglaro. Bata pa lamang ako ay mulat na ako sa ganyang paniniwala. Pero aminin natin, Papa Dudut, kapag kabataan ka, minsan ay matigas ang ulo mo. Akala mo kapag may hawak kang smartphone at konektado ka sa internet, mas matalino ka na sa mga ninuno mo. Doon ako nagkamali. Nagsimula ang lahat nitong nakaraang buwan lang. Walang masyadong magawa rito sa bahay kapag gabi. Ang mga kasama ko rito ay sina Uma at ang nakababata kong kapatid na si Amira. Ang ina naman namin ay matagal nang sumakabilang buhay. Nang gabing yon, brownout sa buong bayan ng Patikul. Sanay naman kami sa ganoon, Papa Dudut. Pero ang mahirap doon ay sobrang init at walang magawa. Ang tanging libangan ko na lamang ay ang luma kong Android phone na may kaunting baterya pa. At isang power bank na kalahati na lamang ang laman. Habang naghahanap ako ng kung ano-anong pwedeng basahin sa mga downloaded pages ko sa Facebook, may nabasa akong isang laro. Ang tawag nila The Telephone Game. Hindi ito yung laro ng mga bata na nagbubulungan sa tenga hanggang sa mag-ibang mensahe. Ibang klase po ito, isang ritual. Ayon sa nabasa ko, hindi ito pwedeng laruin ng maramihan. Kailangan ikaw lang mag-isa. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, kailangan patayin ng lahat ng ilaw. Pipili ka ng isang tahimik na lugar kung saan mo iiwan ang telepono mo. Matapos ikaw naman ay magkukulong sa ibang kwarto. Mas maganda kung sa banyo o CR, pero ang pinaka-importante raw sa lahat ay kailangang maglagay ng asin sa pintuan ng CR bilang proteksyon. At dapat ay may baong ka ring asin sa loob habang naghihintay ka hanggang sa magbukang liwayway. Ang layunin, tatawagan mo raw ang sarili mong numero o ang teleponong iniwan mo gamit ang isa pang telepono at may sasagot na hindi tao. Noong una ko itong mabasa ay natawa lamang ako, Papa Dudut.
Sabi ko sa sarili ko, ano ba tong mga kalokohan ng mga taga Maynila? Uso pa ba ang multo sa telepono ngayon? Pero habang tumatagal ang gabi, habang lumalalim ang katahimikan dito sa Patikul, unti-unting pumasok sa isipan ko ang kuryosidad. Alam mo naman ang pakiramdam ng walang magawa tapos may kung anong boses sa utak mo na nag-uudyok sa iyo na subukan ng isang bagay na bawal. Tumingin ako sa orasan ng cellphone ko, Papa Dudut. 2:00 na ng madaling araw, tulog na sina Uma at Amira sa kabilang kwarto. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang huni ng mga kuliglig sa labas at ang mahinang hilik ng tatay ko. Naisip ko, bakit hindi ko subukan? Meron akong 2 telepono, yung isa yung personal kong Android phone na may SIM card at yung isa naman ay yung lumang keypad phone na pagmamayari pa ni Uma noon na ibinigay sa akin para sa mga emergency na tawag. May signal naman kahit papaano kapag madaling araw dahil walang masyadong gumagamit ng network. Bumangon ako ng dahan-dahan mula sa banig ko. Sinigurado kong hindi gagawa ng anumang ingay ang aking mga hakbang. Ang sahig naming gawa sa kahoy ay medyo may langit-ngit kaya kabisado ko kung saang bahagi ang hindi dapat apakan. Naglakad ako patungo sa kusina para kumuha ng asin. Sa kulturang Muslim, may mga sari-sarili kaming panalangin at proteksyon laban sa mga masasamang espiritu tulad ng pagbasa ng Ayat al-Kursi. Pero ewan ko ba, dahil doon sa mechanics ng laro na nabasa ko, sumunod pa rin ako sa panuto ng asin. Kumuha ako ng isang maliit na baso ng magaspang na asin, yung galing sa palengke ng Hulo, at dinala ko ito patungo sa aming maliit na banyo. Ang banyo namin ay nasa likurang bahagi ng bahay, maliit sa may labahan. Gawa sa semento ang dingding nito pero ang pinto ay lumang kahoy na may sliding na trangka sa loob. Maliit lamang ito, kasya lang ang isang timba, isang tabo at ang inidoro. Pagpasok ko ay naramdaman ko kaagad ang kakaibang lamig, Papa Dudut. Ang semento ay mamasa-masa pa dahil ginamit ni Amira bago matulog. Tumingin ako sa screen ng telepono ko, 2:45 AM. May 15 minuto pa ako para mag-ayos. Ayon sa panuto, kailangan kong iwan ang aking pangunahing telepono sa isang tahimik na lugar na hindi kalayuan sa banyo. Napagpasyahan kong iwan ang Android phone ko sa ibabaw ng hapagkainan sa kusina. Mga 5 metro ang layo mula sa pinto ng banyo. Iniwan ko itong nakabukas ang screen, naka-maximum ang volume ng ringtone at sinigurado kong may sapat na load ako sa keypad phone na hawak ko para makatawag. Bumalik ako sa pintuan ng banyo. Lumuhod ako at dahan-dahang nagbudbod ng asin sa may threshold o yung ilalim ng pintuan. Gumawa ko ng isang tuwid na guro ng asin mula sa kaliwang dulo hanggang sa kanang dulo. Sabi sa nabasa ko, ang asin daw ay ang nagsisilbing harang para hindi makapasok ang anumang negatibong enerhiya o entidad. Habang ginagawa ko yun ay biglang sumagi sa isipan ko ang mukha ni Uma. Kung mahuli ako nito na naglalaro ng kung ano-anong ritual sa gitna ng gabi gamit ang asin na pambili pa namin sa palengke, siguradong malilintikan ako paggising sa umaga. Pero nanaig pa rin ang pananabik at ang yabang ng kabataan. Pumasok na ako sa loob ng banyo at sinarado ko ang pintuan. Nilagay ko ang trangka. Ngayon nasa loob na ako ng kabuang kadiliman. Dahil brown out, walang kahit na anong liwanag na nanggagaling sa bumbilya. Ang tanging liwanag lang ay ang mahinang asul na sinag mula sa screen ng aking keypad phone. Tumingin ako mula sa oras 2:58 AM, 2 minuto na lamang. Dito na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko, Papa Dudut. Alam mo yung pakiramdam na alam mong gumagawa ka ng kalokohan pero parang may sumasakal na sa leeg mo sa takot. Gusto ko sanang umatras, gusto ko nang buksan ang pintuan, bumalik na sa banig ko at magkumot hanggang umaga. Pero parang may pumipigil sa akin. Parang nakakahiya naman sa sarili ko kung susuko ako nang hindi ko man lang sinusubukan. Naupo ako sa isang baliktad na timba sa sulok ng banyo.
Hawak ko sa kaliwang kamay ko ang isang maliit na plastic ng supot na may natitira pang asin, ang aking baon para sa proteksyon ayon sa laro. Sa kanang kamay ko naman nakahanda na ang keypad phone. Nakatype na roon ng numero ng aking Android phone na nasa kusina. Pumatak na nga po ang 3:00 ng madaling araw. Ang buong patikol ay parang biglang lalong tumahimik na walang huni ng mga kuliglig. Kahit ang hampas ng alon sa di kalayuan na kanina ay naririnig ay parang biglang pinatahimik ng isang higanting kamay. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang sarili kong paghinga at ang mabilis na dugdug-dugdog ng puso ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang keypad phone at pinindot ko ang berdeng buton, ang tawag. Dinikit ko ang telepono ko sa aking tenga. Narinig ko ang mahabang tut-tut na sinyales na kumukonekta na ang tawag. Pagkatapos ng ilang segundo, mula sa labas ng banyo doon sa may kusina ay narinig ko ang pamilyar na ringtone ng aking Android phone. Ang ringtone ko noon ay isang simpleng instrumental na kanta. Pero sa gitna ng madilim at tahimik na bahay, ang tunog na yon ay parang napakalakas. Parang batingaw ng simbahan o panawagan na nagpatindig ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Tut, tut, ang sabi ng hawak kong phone. Kasabay nito ang tunog ng ringtone sa kusina. Naisip ko na wala namang mangyayari. Magpapatuloy lang to hanggang sa mapunta sa voicemail. Umabot ng 4 na ring, 5-6, parang gusto ko nang ibaba ang telepono dahil nararamdaman ko ang lamig na dahan-dahang gumagapang mula sa aking mga paa paakyat sa aking hita. Hindi ito ordinaryong lamig ng gabi sa Sulu. Ito ay lamig na parang galing sa loob ng isang freezer. At biglang sa 7th ring huminto ang tugtog sa kusina. Natahimik ang buong paligid. Ang ibig sabihin lang noon ay may sumagot na. Dahan-dahan kong binalik ang keypad phone sa aking tenga. Ang screen nito ay nagpapakita ng timer ng tawag. Konektado na. Hello? Bulong ko. Mahina lang ang boses ko dahil ayaw kong magising si Uma sa kabilang kwarto, pero higit sa lahat ay mahina ang boses ko dahil sa takot. Walang sumagot sa kabilang linya, pero may narinig ako. Hindi ito katahimikan lamang, Papa Dudut. Ang narinig ko ay ang tunog ng mabigat at basang paghinga. Parang tunog ng isang taong galing sa ilalim ng tubig at pilit na humihinga ng malalim sa pamamagitan ng bibig. Sino to? Tanong ko ulit. Medyo may panginginig na ang boses ko ngayon. Kung sino ka man, huwag kang magbiro. Si Uma ba yan? Amira? Pero alam kong imposibleng sila yon. Narinig ko ang mahinang hilik ni Uma mula sa unahan ng bahay at ang kusina ay nasa kabaliktaran na direksyon. Ang tunog ng paghinga sa telepono ay lalong lumapit, parang ang taong nakasagot ay ininikit na ang bibig niya sa mikropono ng Android phone ko. Pagkatapos ay nagsalita. Pero hindi ito boses ng tao, Papa Dudut. Ang boses ay parang pinaghalong dalawang magkaibang tono. Isang napakataas na parang boses ng bata na umiiyak at isang napakababang ungal ng isang hayop. Fadul, sabi ng boses. Nabitawan ko muntik ang keyphone or keypad phone sa semento. Paano nalaman ng kung anong nilalang na yon ang pangalan ko? Ang laro na nabasa ko ay sinabi lang na may sasagot pero walang sinabi na alam ng sasagot ang pangalan ng tumatawag. Doon ko na-realize na hindi lang ito basta urban legend mula sa internet. May nagising akong isang bagay na hindi dapat gisingin. Sino ka? Sino ka? Pasigaw ko ng bulong. Ang mga kamay ko ay basang-basa na ng pawis kahit na napakalamig sa loob ng banyo. Nandito ako sa kusina, Fadul. Bakit hindi mo ako puntahan? Ang sabi ng boses. Sa pagkakataong ito ay hindi ko lang narinig ang boses sa pamamagitan ng earpiece ng keypad phone ko. Narinig ko rin ito mula sa labas ng banyo na galing mismo sa kusina. Isang mahina paos
at basang bulong na nanggagaling sa direksyon kung saan ko iniwan ang aking Android phone. Doon ako nagsimulang manginig ng husto. Napatingin ako sa ilalim ng pinto ng banyo dahil may maliit na puwang sa pagitan ng kahoy na pinto at ng sementong sahig. Nakikita ko ang kaunting aninag ng dilim sa labas. At doon ay nakita ko ang isang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso ko hanggang sa punto na parang hihimatayin na nga ako. May anino. Isang anino ng 2 paa ang nakatayo sa labas mismo ng pinto ng banyo. Pero hindi ito ordinaryong paa. Ang posisyon ng mga anino ay parang nakatitig sa pinto. Pero ang hugis ng mga daliri ng paa ay masyadong mahahaba. Parang mga galamay. At ang pinaka nakakatakot, narinig ko ang tunog na parang may tumutulong tubig sa sahig sa labas. Huwag mong papatay ng tawag, Padul. Sabi muli ng boses sa telepono. Kapag pinatay mo ang tawag, bubuksan ko ang pintong ito. Naalala ko kaagad ang panuto sa laro. Maghintay hanggang sa magbukang liwayway para matapos ang laro. At siguraduhin may baon kang asin sa paligid mo. Tiningnan ko ang supot ng asin na hawak ko. Agad ko itong binuksan gamit ang aking nanginginig na mga ngipin at ibinuhos ko ang asin sa paligid ng baliktad na timba kung saan ako nakaupo. Gumawa ako ng maliit na bilog ng asin sa paligid ko. Ang pakiramdam ko noon ay para kong isang bilanggo sa sarili kong banyo. Napapaligiran ng dilim ng asin at ng isang multo o gin na naghihintay lang ng pagkakamali ko. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko at pilit kong pinatatag ang boses ko kahit na ang luha ko ay dahan-dahan nang lumalabas sa aking mga mata dahil sa matinding pagkatakot. Umalis ka rito sa ngalan ng Allah. Umalis ka. Narinig ko ang isang nakakatakot na tawa sa kabilang linya. Isang tawa na walang buhay, parang tunog ng tuyong kawayan na pinagkiskis. Walang makakarinig sa iyo, Fadul. Ang mga kasama mo sa bahay, natutulog sila ng mahimbing. Napakahimbing. Bigla akong nag-alala para kina Uma at Amira. Paano kung saktan sila ng nilalang na ito? Huwag mo silang idadamay dito. Ako ang naglalaro dito, no? Ako ang harapin mo. Sigaw ko at nakalimutan ko ng kailangan kong maging tahimik. Sila? Hindi ko sila kailangan. Ikaw ang nagbukas ng pinto para sa akin. Sabi ng boses. Pagkatapos ay narinig ko ang isang malakas na kalampag sa pinto ng banyo. Papadudot napatras ako hanggang sa sumadsad ang likod ko sa malamig na semento ng dingding ng banyo. Ang bilog na asin sa paligid ko ay medyo nagulo dahil sa bigla kong pagkilos. Kaya pilit ko itong inayos gamit ang aking mga daliri sa dilim. Tulong! Tulong sana ang isisigaw ko, pero walang tunog na lumabas sa lalamunan ko. Ang takot ay may paraan para paralisahin ang iyong boses. Ang pinto ng banyo ay muling nanginginig. May kung anong bagay sa labas na pilit na kinakalos ang kahoy. Maririnig mo ang tunog ng mga kuko na kumakamot sa lumang kahoy. Parang isang pusa na gustong pumasok. Pero ang tunog na ito ay mas mabigat. Mas malalim. Tumingin ako sa screen ng keypad phone ko. 3:20 AM pa lamang. Ang ibig sabihin may higit 2 oras pa ako bago magsimulang sumikat ang araw dito sa Sulu. Kadalasan ang bukang liwayway o ang oras ng subo, madaling araw na panalangin, ay nagsisimula bandang 4:45 AM hanggang 5 ng umaga. Paano ko matitiis ang 2 oras na nakakulong sa banyong ito habang ang isang nilalang ay sinusubukang sirain ang pintuan? Fadul, ang lamig dito sa labas. Papasukin mo na ako. Ang bulong muli sa telepono. Ang boses ngayon ay nagbago. Hindi na ito yung nakakatakot na boses na pinaghalong bata at hayop. Sa pagkakataong ito ang boses ay katulad ng boses ng aking yumaong ina.
Fadul? Anak? Buksan mo ang pinto, ang lamig-lamig sa sementong ito. Nang marinig ko yon, ay parang nadurog ang puso ko. Papa Dudut, alam kong hindi ko na yon ina. Ang ina ko ay payapang nakahimlay na sa sementeryo ng mga Muslim sa Patikul. Pero ang marinig ang boses niya, ang eksaktong tono ng pagtawag niya sa akin noong bata pa ako kapag nagkakasakit ako ay isang matinding laro sa aking isipan. Yan ang ginagawa ng mga mapaglarong espiritu o jinn. Gagamitin nila ang pinakamalambot na bahagi ng iyong puso para pahinain ka, para sumuko ka. Hindi ikaw si Uma ko, sinigaw ko sa telepono. Ang ina ko ay wala na. Umalis ka dyan, mapanlin lang ka. Fadul, bakit mo ko tinatakwil? Hindi mo ba ako nami-miss? Ang pagpapatuloy ng boses ngayon ay may kasama ng paghikbi. Ang tunog ng pag-iyak sa labas ng pintuan ay napakatotoo na kung hindi ko alam ang ginagawa ko ay baka binuksan ko na ang trangka. Pero tumingin ako sa ilalim ng pintuan. Ang asin na ibinudbud ko roon ay nagsimulang mangitim. Ang puting kulay ng magaspang na asin ay unti-unting nagiging parang uling kung saan ay nakatapat ang anino ng mga paa ng nilalang. Doon ko napatunayan na ang asin ang pumipigil sa kanya. Hanggat buo ang linya ng asin sa ilalim ng pintuan ay hindi niya kayang buksan ang trangka o pumasok ng direkta. Ngunit may isang malaking problema. Dahil sa pagkamot niya sa pinto, ang pagyanig ng lumang kahoy ay nagiging sanhi upang ang ilang butil ng asin sa ilalim ay magsimulang dahan-dahang maalis sa pwesto. Kung magpapatuloy ang pagyanig ay masisira ang guhit ng asin. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi ako pwedeng maupo lamang dito at manood habang nasisira ang aking proteksyon. Hawak ko pa rin ang keypad phone sa aking tenga. Ang timer ay nagpapakita na ng 45 minutes, halos 45 minutos na kaming magkausap ng kung anong nilalang na ito. Alam mo ba, Fadul? Biglang nagsalita ang boses. Bumalik ito sa pagiging paos at nakakatakot na tono. Ang iyong kapatid na si Amira. Napakasarap ng kanyang buhok. Natutulog siya nang nakabukas ang bintana. Nanlamig ang buong katawan ko, si Amira. Ang kwarto niya ay may bintanang gawa sa kahoy na madalas niyang iniiwang nakabukas ng kaunti kapag mainit ang gabi. Kung ang nilalang na ito ay may kakayahang magpalipat-lipat o kung may kasama pa siya sa labas, baka mapahamak ang kapatid ko. Huwag mong hawakan ang kapatid ko, sigaw ko. Desisyon mo yan, Fadul. Kung bubuksan mo ang pintong ito at papasukin mo ako, iiwan ko ang kapatid mo. Pero kung mananatili ka dyan sa loob, pupuntahan ko siya. Ngayon din. Dito na ako nalagay sa isang napakahirap na sitwasyon, Papa Dudut. Ang puso ko ay nag-aagawan sa pagitan ng pagliligtas sa sarili ko at ang pagmamahal ko sa aking kapatid. Si Amira na lamang ang natitirang alaala ng aming ina. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya dahil lang sa isang hangal na laro na sinimulan ko. Gusto ko nang sumuko, gusto ko nang bitawan ang telepono at tumakbo palabas para tingnan si Amira. Pero naalala kong muli ang mga kwento ni Uma tungkol sa mga jinn. Ang sabi niya, ang mga masasamang espiritu ay sinungaling. Ang kanilang pangunahing sandata ay ang paglikha ng ilusyon at takot sa isipan ng tao upang maging sanhi ng sarili nitong kapahamakan. Kung lalabas ako ng banyong ito, hindi ko lang maililigtas si Amira. Baka lalo ko pa silang ipahamak pareho. Nagsisinungaling ka, sabi ko nang may buong pait sa aking boses. Kung kaya mo siyang saktan, kanina mo pang ginawa. Nandito ka sa labas ng pinto ko dahil ako ang tinawagan mo. Ako ang may hawak ng linya. Narinig ko ang isang matinding tili mula sa telepono. Isang tili na napakatulis.
parang bakal na kinabig sa salamin. Napilitan akong ilayo ang keypad phone sa tenga ko dahil sa sakit sa eardrums. Kasabay nito ang pinto ng banyo ay sinalubong ng isang napakalakas na tadyak mula sa labas. Ang lumang kahoy na pintuan ay nag-crack. Ang sliding ng trangkang bakal ay bahagyang naalis sa kinakalagyan nito. Ang asin sa ilalim ng pintuan ay nagkalat. Agad akong gumapang patungo sa pintuan kahit na nanginginig ang buong katawan ko. Gamit ang natitirang asin sa plastic na supot na hawak ko ay mabilis kong dinagdagan ang guhit sa ilalim ng pintuan habang umiiyak at bumubulong ng mga panalangin na natutunan ko sa madrasa noong bata pa ako. Humingi ako ng proteksyon sa mga perpektong salita ng Allah laban sa kasamaan ng kanyang mga nilikha. Habang binabanggit ko ang panalangin ay narinig ko ang isang mahabang ungol ng sakit mula sa labas ng pintuan. Ang anino ng mga paa ay umatras ng ilang pulgada. Ang asin ay gumagana. Ang panalangin ay gumagana. Tumingin ako sa orasan 4:15 a.m. 30 minuto na lamang bago ang unang liwanag ng umaga. Ang keypad phone ko ay nasa 15% na lamang ang baterya. Kung mamamatay ang teleponong ito bago sumikat ang araw, mapuputol ang tawag ng hindi ko sinasadya. At ayon sa panuto, ang pagkaputol ng tawag ng hindi natatapos ang laro ay nangangahulugan ng entidad ay permanenteng mananatili sa kung saan ito naroon. Fadul, napapagod ka na ba? Tanong ng boses. Ngayon ay mahina na at parang galing sa malalim na balon. Ang lakas nito ay tila nababawasan habang lumalapit na ang umaga. Hindi ako mapapagod, sagot ko. Pinunasan ko ang pawis at luha sa mukha ko gamit ang aking braso. Mabilis na ang oras. Paalis na ang dilim. Ang akala mo ba? Kapag sumikat ang araw, ay tapos na ang lahat. Ang sabi ng boses na may halong panunuya. Nalaman ko na ang numero mo, Fadul. Nalaman ko na ang tunog ng boses mo. Kahit matapos ang larong ito, sa bawat oras na tutunog ang telepono mo. Sa bawat oras na may tatawag sa iyong hindi nakarehistrong numero. Ako lang ang iisipin mo. Hindi ka na muling makakatulog ng tahimik. Ang mga salitang yon, Papa Dudut, ang pinakamalalim na sumugat sa akin. Dahil alam kong tama siya. Ang takot na ito ay hindi lang para sa gabing ito. Ito ay isang permanenteng marka sa aking utak. Paano ko pa masasagot ang aking telepono pagkatapos nito nang hindi nanginginig ang aking mga kamay? Paano ako makakadama ng seguridad sa sarili kong bahay? Hindi ako sumagot, mas pinili ko na lamang na manatiling tahimik at mag-focus sa baterya ng telepono ko. 12%, 10%, 8%. Ang bawat pagbaba ng porsyento ay parang pagbaba ng natitirang oras ng buhay ko. Mula sa labas ay narinig ko ang unang tilaok ng manok mula sa kapitbahay namin. Ang tunog na yon ay parang isang musika sa aking tenga. Ang manok ay nagbabadya na ang madaling araw ay dumarating na. Ang kadiliman sa ilalim ng pintuan ay dahan-dahang napapalitan ng napakahinang kulay abong liwanag. Ang unang sinag ng bukang liwayway. Kasabay ng pagbabago ng liwanag ay narinig ko ang isang mahaba at nanghihingalong buntong hininga mula sa labas ng banyo. Ang anino sa ilalim ng pintuan ay dahan-dahang naglaho. Parang usok na dinala ng hangin, ang tunog ng tumutulong tubig ay huminto na rin. Ang screen ng keypad phone ko ay biglang nag-flash. Battery empty. Shutting down. At tuluyan na itong namatay. Dahan-dahan kong binuksan ang trangka ng pinto ng banyo. Ang aking mga binte halos walang lakas dahil sa ilang oras na pagkakaupo sa baliktad na timba at sa matinding stress na pinagdaanan ko. Pagtulak ko sa pintuan ay bumadya sa mukha ko ang malamig na hangin ng umaga at ang liwanag ng madaling araw na sumisilip sa mga siwang ng aming bahay. Tumingin ako sa sahig ng kusina doon sa may pintuan ng banyo. Ang asin na binudbud ko ay talagang maitim na parang abo ng sigarilyo.
At nang lumakad ako patungo sa kusina ay nakita ko ang aking Android phone na nakalatag sa ibabaw ng hapagkainan. Nilapitan ko ito ng may pag-aalinlangan, dahan-dahan ko itong hinawakan. Ang screen nito ay buhay pa dahil may kaunting baterya pa ito. Binuksan ko ang call logs. Doon ko nakita ang isang bagay na nagpapatunay na hindi lang panaginip ang lahat. May isang missed call at isang answered call mula sa lumang keypad phone ni Uma. Ang duration ng tawag ay 1 hour, 47 minutes and 12 seconds. Pero ang pinaka nakakatakot na bahagi papadudot sa ilalim ng mesa kung saan nakalagay ang telepono. May isang basang bakas ng paa. Isang bakas ng paa na walang sapatos o tsinelas. May mahahabang hugis na mga daliri at may amoy na malansang tubig dagat at nabubulok na halaman. Agad kong kinuha ang basahan at nilinis ang bakas na yon bago pa magising si Uma. Ayokong magtanong siya. Ayokong malaman niya ang kalokohang ginawa ko. Pagkatapos nun ay pumasok ako sa kwarto ni Amira. Nakita ko siyang natutulog ng mahimbing, yakap-yakap ang kanyang unan. Ang bintana ng kanyang kwarto ay nakasarado. Isang bagay na pinagpasalamat ko sa Allah dahil natatandaan kong iniwan ko itong bukas kagabi bago ko magkulong sa banyo. Marahil si Uma ang nagrelyebo at nagsarado nito sa gitna ng gabi. Dito nagtatapos ang kwento ko, Papa Dudut. Ligtas ako ngayon. Walang nasaktan sa pamilya ko. Pero ang buhay ko ay hindi na tulad ng sa dati. Tamang sinabi ng nilalang na yon sa telepono. Ngayon, tuwing may tumatawag sa akin na hindi ko kilalang numero o tuwing nagre-ring ang telepono ko sa gitna ng gabi ay nararamdaman ko ang parehong lamig na gumagapang sa akin sa loob ng banyong iyon sa Patikul. Ipinapayo ko sa mga nakikinig sa iyo o sa mga makakabasa nito na huwag ninyong susubukan ang mga larong hindi ninyo naiintindihan. Ang teknolohiya ay modernong bagay pero ang puwersang nakatago sa dilim ay mas matanda pa sa civilization natin. Huwag ninyong buksan ang pintuan para sa kanila. Dahil baka sa susunod ay hindi lang asin ang kailangan ninyo para makaligtas. Maraming salamat po, Papa Dudut. More power sa inyong napakagandang programa. Ang inyong tagapakinig, Fadul. Nayanig mo ang lahat sa iyong kwento, Fadul. Iba ang bagsak ng takot kapag ang isang simpleng curiosity sa cellphone ay nauwi sa isang gabi na parang habang buhay ang tinagal. Bilang isang Muslim na pinalaki sa mga kwento ng matatanda sa Patikul, may likas ka ng respeto sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya ang pagpapadala mo sa udyok ng isang internet ritual ay patunay lang na minsan ang pagkabata at ang pagkabagot ay nagiging mas mabilis pa sa talino po natin. Ang pinakamalaking tapang na ipinakita mo doon ay ang hindi mo pananatili sa dilim, kundi ang pagpili mong protektahan si Uma at si Amira. Kahit na ginamit na ng nilalang ang boses ng yumao mong ina para lang pahinain ka. Ligtas ka ngayon at yan ang pinakamahalaga. Ang malaking challenge sa iyo ngayon ay kung paano mo babawiin ang kapanatagan ng iyong isipan. Normal lang na manginig ang kamay mo tuwing may hindi kilalang numero ang tatawag sa iyo. Yan ang tinatawag na trauma. At sa kultura ninyo, alam mong may mga bakas ng negatibong enerhiya na naiwan sa paligid mo. Ang unang hakbang para makabangon ka ay ang tuluyang pagputol sa koneksyon ng gabing yon. Kung maaari, palitan mo ang SIM card mo at i-delete mo ang mga contacts o apps na nag-uugnay sa iyo sa ritual na ginawa mo. Mag-focus ka sa pang-araw-araw na proteksyon na itinuturo sa iyo, ang pagdarasal, ang pagpapanatili ng malinis na tahanan at ang pakikinig sa mga paalala ni Uma na noon ay binabaliwala mo lamang. Huwag mong hayaang maging bilanggo ka sa sarili mong telepono. Ang buhay mo ay mas malawak kesa sa screen ng iyong cellphone na naging mitya ng takot mo. Sa huli, ang buong karanasang ito ay nag-iwan ng isang malalim na paalala para sa ating lahat na labis na nagtitiwala sa modernong mundo. Akala natin dahil high-tech na
Ang mga gabi natin at may internet na kahit sa malalayong lugar tulad ng Sulu ay lipas na ang lumang babala ng mga ninuno natin. Ang technology ay isa ng bagong daan. Pero ang mga misteryo at panganib sa dilim ay mananatiling pareho mula pa noon. Ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming viral na laro ang kaya nating subukan, kundi ang pag-alam kung aling mga pinto ang dapat na panatilihing nakasarado. Huwag nating hamunin ang mga bagay na hindi naman natin kayang panagutan kapag sumagot na sila sa atin. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.